Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglevag-levag na siya with evidence. Nakukumpirmado mga kabibig. Nag-resign na si Nadia Montenegro bilang public officers. Oo, public officer ito sa opisina ni Senator Ruben Padilla, Public Affairs Officer. Nag-resign na siya mga kabibig kasi feel niya na para hindi na madungisan ang opisina ni Senator Ben Padilla at malaki ang kanyang respeto kay Senator Ben Padilla ay kanyang napagdesisyonan na mag-resign na siya. Nadia Montenegro, kahit nag-resign na siya, has denied the allegations that she smoked damo inside a comfort room of the Senate building, saying it was baseless accusations only. In her resignation letter and written explanation, she clarified that no such encounter happened with Senate security personnel. So gawa-gawa lang yung na-imbestiga ng Sergeant at Arms na wala talagang encounter si Nadia at sa Senate security personnel. Montenegro also clarified that the decision to resign is not an admission of guilt. Hindi na guilty si Nadia Montenegro. Rather, it is a demonstration of my deep respect for the Senate and the Senator Padilla's office, so that this issue does not cause further destruction or harm. Tama din naman ang desisyon ni Nadia Montenegro para hindi na magulo ang Senado kasi ngayon si Tito Soto sabi na iba nagpabida-bida na naman. Gusto niya lahat ng mga staff at mga senador ay mag-random drug testing, tapos ayon na ito ni Miguel Zubiri, ngayong araw na to, Lunes, ay mag-random drug testing daw sila, para matapos na ang issue na ito, napag-desisyon na ni Nadia Montenegro mag-resign na lang dahil ayaw niyang madamay ang opisina ni Senator Ruben Padilla. At may respeto siya kay Senator Ruben Padilla. Sabi ni Montenegro, I was unfairly subjected to a publicity trial, misjudgments, bashings, and grave humiliation. My children unjustly became the subject of ridicule, calling them the children of a drug addict. One comment even said, maybe my children are drug addicts as well. Grabe naman below the belt. Huwag niyo namang damayin ang pamilya, ang anak ni Nadia Montenegro. At hindi pa naman napatunayan na siya talaga yun. Sabi nga ni Nadia dito, it was baseless at hindi na encounter yung Senate security personnel. Pero sabi ng iba, wala talagang aamin sa katotohanan at kasalanan kabibig. Ba't ka naman maniniwala kay Nadia? Nadia is asawa siya, pamilyado siya, may mga anak na siyang malalaki na mga anak ni Nadia. Ay gusto mo talaga yung as Nadia Montenegro ay talagang mag-trending ka, tapos ang pangit na pagka-trending kasi gumagamit ng damo. Diba ang isipin ni Nadia, yung pamilya niya maapektuhan. Ngayon nga, hindi pa nga klaro kung si Nadia ba, na-judge na siya. Subject of ridicule, calling them the children of drug addicts, pati mga anak ko, addict. Grabe naman. Diba? My decision to resign should not be misconstrued as an admission of guilt. It is not. Rather, it is a demonstration of my deep respect for the Senate and Senator Padilla's office, so that this issue does not cause further destruction or harm. To prevent this baseless issue from growing any further, I would rather remove myself from the spotlight and allow the Senate to focus on its important work. Diba? So yun ang kabuuan ng statement ni Nadia Montenegro. May punto naman si Miss Nadia Montenegro kasi kasiraan ni Senator Ruben Padilla. Sabi ng iba, nako, tatakbo. Yan si Ruben Padilla, baka addict din yan. Grabe naman kayo. Diba? At ayaw din ni Nadia, I think ayaw din ni Nadia na madungisan ang PDP Laban. Knowing PDP Laban, talagang lumalakas kasi malapit na ang 2028. So para mawala ang issue na ito, which is baseless, according to Ms. Nadia Montenegro, ay mag-resign na lang siya. Diba?
tinanggap naman ng opisina ni Senator Robin Padilla ang resignation ni Ms. Nadia Montenegro. Sabi dito, today we received the written explanation and letter of resignation of Ms. Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted. I think, no, feel ko lang ha, ramdam ko lang ha, baka nagkausap na si Senator Ben Padilla at si Ms. Nadia, baka they can come up with this solution para matapos na ang issue. Di ba? Grabe, grabe yung mga issue. As in, naawa ako kay Ms. Nadia, no? Naawa ako kay Ms. Nadia kasi wala man lang ano, di ba? Agad-agad, judge agad ang mga tao. Di ba? So sana someday, maging okay lahat at malaman talaga ang katotohanan, hindi lang basta-basta ilalabas na, oh, ganito, ganyan, mga kabibig. Parang feel ko ha, nagamit lang si Nadia para siraan si Senator Robin Padilla. Ramdam ko lang ha, this is my own point of view. Kasi malakas naman si Senator Robin Padilla. Diba? Malakas din siya for 2028. Diba? So, ganoon talaga mga kabibig. Pero alam nyo kabibig, sa 2028, mas malakas ang Sara Bongo. Oo kabibig, ramdam ko. Ngayon ha, alam nyo ba kabibig na si VP Sara ay, ang tawag dito, nagsalita na. Sabi ni VP Sara, I'm seriously considering running in 2028 presidential election. Seriously ha? Seriously considering running in the 2028 presidential election. Sabi dito, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan. Dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa buong mundo. Napag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun, which is true, VP Sara. Napag-iwanan talaga. At yung seriously considering mo, ipagpatuloy mo, VP Sara. Huwag mo nang bitawan yung seriously considering mo. Go na, VP Sara. Oo. At itande mo si Senator Bongo para mga Bisaya. Nakon, panalo na yan sa Visayas at sa Mindanao. O, diba, mga kabibig? Excited na. Ay, sino bang hindi excited na posibleng mananalo? Diba? Ito ang komento ni Senator Attorney Harry Roque hinggil dito. Parang ramdam ni Attorney Harry Roque na talagang iniisa-isa na. Duterte go sa 2028. Manood tayo kami ng konting speculations ni Senator Attorney Harry Roque, mga kabibig. Let's listen to this one. Paging Batanggenyo ni Bongo, so tinggo sa East lang yon, at actually first time ko magka-camping mula nung ako'y Aquino, 8.4%. Si Robin 8 para vice-presidente. Well, wala naman kasing kaduda-duda na itong si Bongo ay contender na talaga for vice president. Correct. Unang-una, nakadalawang eleksyon na siya as senador. No? Nung una, nasa top 5 siya. Itong pangalawa, number 1 at 26.7 million votes. Actually, record yung kanyang boto na nakuha bilang top-notcher sa Senado. Pero gaya ng sinabi natin nung isang live natin, wala namang ibig sabihin yung pagiging top-notcher kasi nga yung mga top-notcher sa Senado parang merong curse, hindi na nanalo bilang presidente or vice president. No? Ang mga halimbawa dyan, syempre nadyan si Loren Legarda, perennially number 1, si Jovi Salonga, pinakamaraming beses na nag-number 1, at saka si Grace Poe na nag-number 1 na hindi rin nagwagi sa mas mataas na posisyon. Correct. So, bagamat wala namang ibig sabihin yung pagiging number 1 sa pagiging vice president, hindi natin mabubura na dahil nag-number 1 na nga siya itong eleksyon nito, talagang in the running na for vice president itong si Senator Bongo. At dahil bumaba nga itong Raffy Tulfo sa pagiging presidente at ngayon ay naka-statistical tie na kay Bongo, siguro pwede na rin natin sabihin na talagang in the running na rin talaga itong si Raffy Tulfo sa para vice-presidente. Pero at the same time, kung titignan mo nga yung mga ibang nasa survey, lahat sila pare-pareho lang ang boto. Lahat sila statistical tie. Itong Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos, and Risa Ontiveros, lahat sila statistical tie. So lahat sila merong more or less even chance na magwagi bilang vice president. Ooh. So sino ang tingin natin na magwawagi for vice president?
Well, siyempre, isang napakalaking konsiderasyon, sinong kantabalan nilang presidente. Correct. Siyempre, kung pag-uusapan mo mga Duterte, wala namang ibang kandidato ng Duterte kundi si Inday Sara Duterte para presidente. Wala talaga. May mga bulong-bulong ako na naririnig na baka daw tumakbo si Bongo bilang presidente. Pero kung susundin niyo yung survey, at tingin ko naman, nagbabasa ng survey si Senator Bongo, alam niya na malayo. Siguro, kung hindi tatakbo si Inday Sara, yun lang ang pagkakataon ni Bongo tumakbo bilang presidente. Pero kung tatakbo talaga si VP Sara as president, hindi po pwedeng talunin yan ni Senator Bongo dahil unang-una, siya talaga ay loyal na loyal sa ama ni VP Sara at hindi naman para taluhin pa niya yung anak ng kanyang amo. No? Now, hindi natin makakaila rin na yung lakas ngayon ni Inday Sara tutuwan sa pinakamalapit niyang katunggali na si Leni Robredo ay makaka-impluwensya nga sa pagiging vice president. Pwede. At kung titignan natin, since number 1 na si Bongo, ang logical choice para maging vice president ni Inday Sara Duterte ay si Bongo. Unang-una, may sapat na boto si Bongo para dalhin ang kanyang sarili. Hindi siya pabigat kay Inday Sara Duterte. Correct. At pangalawa, dahil si Bongo ay meron ding roots sa Batangas, no, sa Luzon, nakakakuha siya ng malaking boto at least sa Southern Tagalog. Correct. Dahil ang kanyang nanay, Tesoro, ay taga Batangas. No? At kinikilala naman siya ng mga Batanggenyo na tunay din na Batanggenyo. So parang malakas na malakas ang Duterte-Go tandem sa 2028. Unang-una, malinaw ang kanilang suporta kay Tatay Digong. No? Correct. Pangalawa, matagal na sila magkakilala. Alam nila. Pareho nilang itataguyod pa rin ang legacy ni Tatay Digong, yung kanyang administrasyon, yung kanyang gera laban sa pinagbabawal na droga, yung kanyang plataforma na ibalik ang katahimikan sa ating mga komunidad. Correct. Gulo na. Ano naman ang mga hamon sa Duterte-Go tandem? Unang-una, pareho silang taga Davao. Hindi pa kasi nangyari sa atin na yung presidente at vice president ay nanggaling sa kaparehong syudad. Bakit? Kasi siyempre, kinakailangan ka humatak ng boto. At kapag ang boto mo ay nanggagaling lamang sa isang syudad, meron kang balwarte, ang buong Visayas, ang buong Central Visayas, siguro Eastern Visayas, pero paano ka sa Luzon? Now, siyempre, gaya ng aking sinabi, itong si Senator Bongo naman, pwede niyang makuha rin ang boto ng Southern Luzon at nakuha naman niya ang boto ng Southern Luzon, no? Dahil nga siya ay isang Tesoro, isang taga Batangas. Pero kinikilala pa rin siya talaga na siya ay taga Davao, taga Mindanao. So yan ang pinakamalaking balakid dun sa isang Duterte-Go tandem sa 2028. Kasi nga, ang palaging iniisip ng mga tao, kinakailangan naman merong geographic representation ang presidente at ang vice president. Tama din. Hindi lang yan geographic representation para yung mga constituents ay makinabang sa posisyon ng presidente at vice president, pero siyempre, yung pagkukunan mo ng boto, kinakailangan hindi extra baggage ang either president at ang kanyang vice president sa isa't isa. Dapat nagtutulungan, kumukuha ng boto, na parang nangyari nga nung tandem ni Inday Sara Duterte at ni Marcos Jr. na talagang dinala ni Inday Sara Duterte itong si Marcos Jr. Now, pero yan ba ay napakamalaking balakid? Sa tingin ko, hindi. Kasi nakikita natin nga, unang-una nga, yung pagiging Batanggenyo ni Bongo. So dapat siguro talagang ipaalam niya sa lahat ng mga taga-Southern Tagalog na siya ay talagang taga-Batangas nang makuha niya at masolid niya yung napakadaming boto ng Southern Tagalog. At pag nakuha niya yan, makukuha rin niya kahit paano ang boto ng Metro Manila. No? At sa tingin ko naman, doon sa survey na, doon sa resulta ng eleksyon, ang lakas din ni Bongo ay hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Central Visayas, Eastern Visayas, at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. No? So, posible na pwede pa rin na pareho silang taga Davao dahil nga yung Batanggen, yung kalahati naman ni Bongo. Now, ang isa pang balakid dyan is kung gugustuhin ba ni Inday Sara na maging running mate si Bongo. Yun din. Kasi hindi naman natin maikakaila na nung huling eleksyon, ang gusto mangyari ni Tatay Digong ay tumakbo ng presidente si Inday Sara Duterte at ang tumakbong vice-presidente ay si Bongo.
And up to the very last minute talaga, ninanaisa na ni Bongo na tumakbo rin para sa Vice President. So hindi ko na pakikialaman yan. Kasi yung relasyon sa kandidato ng Presidente at Vice Presidente, sila nang dapat mag-usap tungkol dyan. So yon kabibig ha. So ano sa palagay niyo kabibig? Tama lang ba ang ginawa ni Miss Nadia Montenegro? Sara Bongo ba sa 2028? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.